Mga dokumento na gagamiting ebidensya para sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong rehimeng Marcos bubuksan sa publiko ayon sa Commission on Human Rights. Para sa detalye, narito ang ulat ni Dina Pagibitan. Noong February 25, 2013, kasabay ng pagdiriwang ng ika-27 taon ng EDSA People Power Revolution, nilagdaan ni Pangulong Benigno Aquino III ang Human Rights Compensation Law o kilala rin bilang Republic Act 10368 na magbibigay ng 10 bilyong pondo para sa mga biktima na nakaraang martial law. Itinuturing itong malaking hakbang ng Commission on Human Rights at Swiss government kung paano mabibigyang hostisya ang mga biktima ng diktator na pamamahala noon. Nais ng CHR na masiguro ang pagpapatupad ng nasabing batas. Documents that we can get that will show the names of the list of people who were incarcerated can be used as evidence for the victims of human rights violations who are going to receive compensation. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na binuksan ng Department of Defense ang kanilang pintuan sa mga sibilyan para makita ang mga dokumento ng martial law. Itinuturing itong declassified files kung saan maaari na itong makita ng publiko. Gayunman, kinalap ng pamunuan ng mga dokumento upang i-digitalize at gamiting ebidensya ng mga ipinaglalabang karapatan ng mamamayang Pilipino noong martial law. Personnel records, you may have land records, you may have court records. They may not be martial law, but they're human rights records. Freedom of information helps in those cases. So I call archivists the duty bearers for human rights. Magkakaroon ng 3 araw na workshop ang CHR na kabibilangan ng mga representante sa PNP, DND, DLSU, UP, PCGG, EDSA People Power Commission, 1081 claimants, mga regional at marami pang iba. Mayroong mahigit 20,000 validated na biktima ng nakaraang martial law. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.